pa noong late 90s hanggang early 2000s, siguradong hindi lang The Muffets, Hanson o Gil Ofarim ang kilalang-kilala mo. Dahil bago magkaroon ng Justin Bieber ay mayroon munang isang Aaron Carter na nasa likod ng mga awiting I'm Gonna Miss You Forever, I'm All About You, Crush on You, Crazy Little Party Girl, I Want Candy, at marami pang iba. Paano nga ba sumikat sa buong mundo ang noon ay sobrang bata pa na si Aaron Carter? Ano na ang nangyari sa kanya sa mga panahong nawala siya sa kanyang kasikatan? Nasaan na nga ba siya ngayon? Simulan natin ang kwento sa Tampa, Florida, kung saan ay ipinanganak si Aaron Charles Carter noong December 7, 1987. Nagsimula ang kanyang karera sa edad na 7 noong maging bokalista ito ng bandang Dead End Band. Bukod sa pagbabanda, ay nakahiligan din ito ang scuba diving, kung saan nga mga idol ay nakakuha ito ng scuba diving certificate sa edad lang na 8. Inilalaan din ito ang mga libreng oras niya sa pakikipaglaro sa mga alaga niyang hayop. Nung mga panahong yun kasi mga idol ay mayroon itong 9 na aso, 4 na pusa, 2 pagong at 2 ibon. At tungkol naman sa musical style, siguro nga mga idol ay naimpluwensyahan si Aaron ng kanyang kapatid na si Nick Carter na noong panahong yun ay nagsisimula ng sumikat sa Backstreet Boys. Noong 1996 kasi mga idol ay nag-release ng debut album ang Backstreet Boys na sobrang yumanig sa mundo ng musika ng mga panahon na yon. Sa parehas na taon ng 1996 ay umalis si Aaron sa kanyang banda dahil alternative music ang tinatahak ng mga ito, malayo sa nagustuhan niyang pop music. Pagkatapos noon ay nagsimula na itong sumubok bilang solo artist at syempre ay nakinabang din si Aaron sa nakukuhang kasikatan ng kanyang kapatid na si Nick. Naging pinakamalaking break sa kanyang karera ay ang pagkakaroon niya ng pagkakataon na kumanta sa konsyerto ng Backstreet Boys sa Germany noong 1997. At syempre pagkatapos ng performance na yon ay nagkaroon ng interes sa kanya ang maraming record companies. Agad itong kinuha ng Edel Records at na-release ang debut at self-titled nitong album na Aaron Carter noong December 1, 1997 sa Europe. Andito ang mga singles na I'm Gonna Miss You Forever, Crazy Little Party Girl, ang mga cover songs na Crush on You at Surfin' USA. Naging gold status ito sa iba't ibang bansa sa Europe, ganun din sa Canada. Inirelease ito sa US noong June 16, 1998 at bumenta ng mahigit sa 100,000 kopya. Sinundan niya ito ng pangalawang album na Aaron Party Come Get It noong September 26, 2000. Kabilang ang mga singles na Bounce, That's How I Beat Shaq, Aaron's Party Come Get It, at I Want Candy. O mga idol, ang pinaka-successful na album ni Aaron na pumalo sa number 4 ng Billboard 200 at na-certified 3 times platinum ng Recording Industry Association of America. Mas nabigyan siya ng mas malawak na fanbase dahil sa mga pag-o-opening nito sa mga konsyerto ng Backstreet Boys at ni Britney Spears na nung panahon na yon ay nababalita sa kanyang kapatid, pero nilinaw naman ni Nick Carter na wala silang relasyon at walang kahit anong namamagitan sa pagitan nilang dalawa. Samantala ay naging paborito ding patugtugin ang mga awitin ni Aaron sa Disney at Nickelodeon na pawang mga pambatang channel. Matapos ang kanyang appearance sa isang show sa Nickelodeon ay naimbitahan naman si Aaron ng Disney para gumanap sa episode ng series nito na Lizzie McGuire. Nagkaroon pa ito ng konsyerto dito kasama ang kanyang co-star na si Samantha Momba na ipinalabas naman ng live sa Disney Channel. Noong August 7, 2001, na-release naman ang pangatlo nitong album na O Aaron na kinabibilangan naman ng mga singles na O Aaron, na Too Young Not Too Old, Leave It Up To Me, at I'm All About You.
Hindi man naging kasing successful ng sinundang album, pumalo pa rin naman ito sa number 7 ng Billboard 200 na certified din ito bilang platinum sa US, at ang awitin na I'm All About You ay sobrang sumikat sa Pilipinas noon. Sinabayan ito ng paglabas din ng Aaron Carter action figures na galing naman sa toy company sa Florida na Play Along Toys. Naging maingay ang pangalan ni Aaron Carter na noong mga panahong yon ay from child star ay nagsisimula na itong makilala bilang teenage heartthrob, at sa sobrang sikat niya noon ay naging sobrang maingay noong pagsabayan niyang jowain ang dalawang napakasikat na babae ng panahon na yon na sina Lindsay Lohan at Hilary Duff. Ganun pa man, sa mga sumunod pang kaunting panahon ay unti-unti na ring bumaba ang popularidad ni Aaron Carter. Nahihirapan na itong muling makuha ang success na dating tinatamasa. Katunayan, noong September 3, 2002 na i-release ang pang-apat na studio album na Another Earthquake, kung saan ay pumalo lang ito sa number 80 ng Billboard 200, pero makalipas lang ang 2 linggo mas bumagsak pa ito sa number 41. At sa sobrang dami na ng mga natalakay nating banda dito mga idol, ay siguradong malalaman din natin kung gaanong kataas na pressure ang nararamdaman ni Aaron Carter sa mga panahong to. Katulad ng mga bandang na pag-usapan natin na nabuwag at nagkawatak-watak sa mga panahong ganito na bumabagsak ang kanilang popularidad. Ang problema pa mga idol sa mga panahong ito na sobrang pressure ang nararamdaman ni Aaron, nasundan pa ito ng demandahan sa pagitan ng kanyang magulang at sa kanyang manager na si Lou Pearlman dahil umano sa $1 milyong ng halaga ng royalties na hindi nito binabayaran. Parehas na parehas ito ng pinagdaanan ng Backstreet Boys at NSYNC sa kamay ng taong ito, na kahit dinala sila sa kasikatan ng tao na to, ito lang din naman ang nakinabang sa kinita sa mga naunang bahagi ng kanilang karera. Naayos naman ang kaso sa labas ng korte. Noong 2006 ay nagkaroon ng sariling reality show ang Pamilya Carter na may pamagat na House of Carters. Tapos inasundan ito ng balitang engagement ni Aaron Carter sa dating beauty queen at playboy playmate na si Carrie Ann Pinichi, pero hindi ito itinuloy ni Aaron Carter dahil sa dahilan na hindi pa ito handa sa isang kasal. Pagpasok ng taong 2008 ay nagsimula na ang gulo sa buhay ni Aaron. Sobrang hirap na nga itong maibalik sa itaas ang kanyang karera, nahuli pa ito ng pulis sa overspeeding, at ang masama pa, inakitaan pa ng marijuana sa loob ng sasakyan. Sinubukan itong bumawi noong 2009 sa pamamagitan ng paglabas nito at pagsali sa Dancing with the Stars, kung saan naging panglima lang sila dito ni Karina Smirnoff. One thing I will always remember and take from this competition is definitely the lessons that I've learned, and I've grown so much with your compliments and your criticism, so thank you. Ganun pa man hindi rin naman ito nakatulong kay Aaron para maisalba ang lumulubog na karera. Naging bahagi ito ng iba't ibang projects. Patuloy na nagsasagawa ng mga tours at paglalabas ng mga bagong kanta, pero hindi na ito kasing laki katulad ng dati. Pagkalipas ng 2 taon, tumunog muli ang pangalan ni Aaron noong 2011, pero sa negatibong paraan naman dahil nabalita na ipinasok ito sa rehab sa unang pagkakataon, at para sa iba ay malinaw umanong sinyales ito ng pagkakalulong ni Aaron sa mga ipinagbabawal na gamot, pero sinabi ng mga representative nito na dumadaan lang umano ito sa emotional at spiritual issues. Pagkalabas nito sa rehab makaraan ang ilang buwan, bumalik na ito sa kabi-kabilang projects, pero isa na namang dagok at masakit na pangyayari ang dumating sa buhay ni Aaron noong mamatay ang kapatid nito na si Leslie dahil sa overdose sa ipinagbabawal na gamot noong 2012. Sa pangyayaring ito ay nahati ang pamilyang Carter, lalo na sa pagitan ni Aaron at ni Nick dahil hindi nakarating si Nick sa funeral ng kanyang kapatid. Pagkatapos nito mga idol, noong 2013 ay nagdeklara naman ng bankruptcy si Aaron sa pagkakautang ng $3.5 million na mula pa sa mga hindi nabayarang tax noong kasagsagan ng kanyang kasikatan. Bago matapos ang taon ng 2013, inamin ng kapatid nitong si Nick sa publiko ang naging struggle nito sa pagkakalulong sa mga alak at ipinagbabawal na mga gamot. Sinabi din nito na siya ang sinisisi ng pamilya sa pagkamatay ng kapatid. Then I started to get blamed by the rest of the family, and I have a large family, all went there and they were blaming me for the death. Noong 2017 ay muli na namang nahuli at naaresto si Aaron Carter sa kalsada dahil naman sa DUI o pagdadrive ng nasa ilalim ng impluwensya ng alak o ipinagbabawal na gamot, at dumagdag pa sa kaso nito ay ang nakita na namang marijuana sa loob ng sasakyan. Sa gitna ng gulo na kanyang kinasasangkutan ay nagpakita naman ng suporta sa kanya ang kaalitang kapatid na si Nick Carter, pero nag-tweet dito si Aaron na kung tunay umano ang malasakit ni Nick ay direkta sana umano itong tumawag sa kanya.
niya. Ginagamit lang umano siya nito para gumanda ang sariling imahe. Ganun pa man ay sinabi naman ni Aaron na mahal niya ang kanyang pamilya kahit ano pa ang kanilang pinagdadaanan. Noong September 2017 ay naging guest si Aaron Carter sa isang health-focused talk show na The Doctor. Sa mga eksamen na isinagawa dito ay napag-alaman na mayroon itong candida infection na isang senyales ng mahinang immune system. Negatibo ito sa anumang ilegal na droga pero positibo ito sa mga sari-saring mixture ng prescription medication na ginagamit niya umano para sa kanyang anxiety at mga gabing hindi siya makatulog. Na-diagnose din ito sa iba't ibang kondisyon tulad ng multiple personality disorder, schizophrenia, acute anxiety, eating disorder at iba pa. Sa kanyang taas na 6-footer ay tumitimbang lang ito ng 52 kg kaya ipinayo dito na pumasok muli sa drug rehabilitation program at sumailalim sa mga gamutan. Sinunod ito ni Aaron kaya noong February 2018 ay medyo umayos na ang lagay nito na noon ay pumalo na sa 73 kg ang kanyang timbang. Sinabayan niya ito ng kanyang pagre-release ng kanyang panglimang studio album noong February 15, 2018 na ito mga idol ang kanyang pangunang album sa loob ng 16 na taon mula pa sa huli niyang album na Another Earthquake noong 2002. Tinawag niya itong love na nagkaroon ng malawakang tours at isang nga sa kanyang napuntahan mga idol ay ang Pilipinas noong November 2018 na huling beses niya pang nagpunta sa bansa ay noong 2002 pa na 14 years old pa lang siya noon. At syempre dahil nga minahal siya ng mga Pilipino ay naging mainit ang pagtanggap sa kanya kaya naging masaya ito at nagpasalamat sa suportang ibinigay sa kanya ng mga Pilipino. Samantala noong September 2019 ay nagpalabas na naman ito ng pasabog nung sabihin nito na nakaranas siya umano ng pang-aabusong sexual mula sa namayapa niyang kapatid na si Leslie na nagsimula umano nung 10 taong gulang pa lang siya hanggang 13. Kasama sa inakusahan nito ay si Nick Carter sa pang-aabuso sa kanya at may inabuso pa umano ito na isa pang babae na miyembro ng pamilya. Itinanggi naman ito ng kampo ni Nick na kasama ang isa pang kapatid na si Angel ay humiling ang mga ito ng restraining order laban kay Aaron dahil umano sa pagbabanta nito ng pananaksak sa buntis na asawa no ni Nick Carter. At dahil na rin siguro mga idol sa malaking problema nito sa financial, noong March 2020 ay gumawa ng account si Aaron sa isang adult site na OnlyFans. Makikita dito ang tila nakalak na hubad na larawan ni Aaron at kailangan mo magbayad ng $50 to $100 para ma-unlock o makita ito. Pero sa huli, ayon sa mga fans na pumatol at bumayad para makita ang pututoy ni Aaron, ay na-scam umano sila dahil ang binayaran nilang makita ay yung mga luma na palang larawan na available na o makikita na sa internet at ang iba pang larawan ng girlfriend nito na si Melanie Martin na andun din ay kapag binayaran mo ito ay tanging braso lang at binti ang makikita dito sa larawan. Bukod dito mga idol ay kasama din sana si Aaron noong August 2021 sa magpe-perform sa Las Vegas sa isang palabas na tinatawag na Naked Boy Singing kung saan mga idol ay wala umanong mga saplot ang mga kumakanta dito pero hindi ito natuloy dahil ayaw magpavaksin ni Carter. Noong November 22, 2021 ay ipinanganak ang pinakaunang anak ni Aaron at kasintahang si Melanie na dumadaan sa away-bati na relasyon mula pa noong 2020. Katunayan mga idol ay 2 linggo pa lang ang lumipas mula maipanganak ang bata ay naghiwalay na ulit ang mga ito. Nagkabalikan muli noong December 2021 at nito lang February 2022 ay hiwalay na naman ang mga ito at nagkaroon na ng restraining order at kasuhan sa isa't isa. Isa lang ang masasabi ko mga idol, ang sobrang gulo ng istorya ni Aaron Carter. Nakakalungkot lang na yung dating bata na sobrang cute at minahal talaga at hinangaan ng maraming kabataan nung araw ay nagkaroon ng ganitong kagulong istorya. Patuloy man ang kanyang pagpupursigi na mabawi ang nawalang kasikatan sa pamamagitan ng kabi-kabilang projects at pagre-release ng mga bagong kanta ay nananatili namang mas maingay ang kabi-kabilang kontrobersya ng kanyang buhay. Sobrang dami pa ng gulo na hindi ko na lang isinama dito mga idol tulad ng kanyang problema sa pera laban sa kanyang mga magulang at kung ano-ano pa. Ang nakakatawa lang atang nabasa ko o napanood ko tungkol sa kanya ay ang paglaban nito sa dating player ng Lakers na si Lamar Odom sa isang boxing match.
Kung ano pa man mga idol, ay wala naman tayo sa posisyon para husgahan si Aaron. Marami siyang pinagdadaanan na tanging siya lang o mga dalubhasa lang ang nakakaalam kung ano ang dapat gawin. Ang tanging pwede lang nating gawin ay ipagdasal ito at naway ibigay sa kanya ang kailangan niya talaga. Ito ay ang pangunawa at pagmamahal ng kanyang pamilya. Naway isang tabi muna nila ang kanilang pride at problema sa pera at naway matutunang ilagay sa gitna ng kanilang pamumuhay ang Diyos Ama na pinagkakautangan natin ng ating buhay. Executives wouldn't sign me, producers wouldn't make beats for me, writers wouldn't write songs for me, publicists wouldn't book me stuff, and booking agents wouldn't get me contacts. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilike na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.